Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano nga ba ang indikasyon na tama ang ating desisyon? Na tama ang direksyon na tinatahak ng ating buhay? Sapat na bang indikasyon o batayan yung smooth ang flow ng mga bagay-bagay? Walang problema, walang aberya, walang kumokontra? Aminin po natin, lang ito ang isa sa mga sagot natin sa tanong na, tama ba ang desisyon ko? Tama ba ang direksyon ng buhay ko? Yung kaalyawan ng buhay, kaginhawahan ng buhay, pagiging hayahay. Halimbawa, yung masayang-masaya ka naman sa pinasok mong trabaho. Panay ang success ng binuksan mong negosyo. Hindi ka nagkakasakit sa mahal na vitamins na binili mo at tinake mo. Tahimik naman so far sa nilipatan mong bahay ninyo. Hindi kayo nag-aaway ng pinakasalan mo o hayahay. Hindi mo maiwasang sabihin at isipin, tama ang aking desisyon. Tama ang direksyon ng buhay ko. And I'm buying that. Totoo naman, madalas, yan ang pinaka-indikasyon that we are on the right track. Kaya nga yung iba, pag nagkakaproblema sa una, hindi na tinutuloy eh. Ano man yung desisyon, ano man yung direksyon, halimbawa, may naka-schedule na lakad, umulan ng malakas, wag na lang. Nasira yung sakyan, ay wag na. Omen yan, tanda yan, sign yan. Magbubukas pa lang ng negosyo, naloko na. Ay, wag na. Hindi pa nakakasal, ang dami ng problema. Ay, minsan mag-iisip-isip ka na at magdududa ka na. Tama nga ba? And again, pwedeng ganyan din ang aking maging reaksyon sakaling may mga ganyang sitwasyon. Again, tama. Pwede talagang maging indikasyon. Pero, wag po sana natin itong dadalhin bilang isang set ng mentalidad sa pagsunod natin kay Kristo, sa pagiging isang tunay na Kristiyano, sa pagpapakabuting tao, sa paninindigan, sa katotohanan, sa pagsaksi sa kaunoang dapat at totoo, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsabi, in this world, you will have tribulations. John 16:33. Bukod pa siyempre sa sinabi ng Panginoon, sino mang susunod sa akin, magbubuhat ng kanyang krus. Kaya, kapatid, hindi ko sasabihin sakali. Kasi sigurado, kapag nakaranas tayo ng mga problema, aberya, pangungontra, dahil sa ating pagsunod kay Kristo, huwag po natin kukwestiyonin ang ating desisyon. At huwag natin sasabihin, mali ang ating direksyon, sapagkat kasama talaga yun. Hindi dahil ito'y gusto ng Panginoon, kundi dahil buhay pa rin ang pwersa ng demonyo, ang oposisyon. Ito po ang makikita natin sa ating Ebanghelyong napakinggan. At kaya anak ko naman nasabi ang ganyan sermon dahil narinig natin kung paano sa simula pa lang ng ministeryo ni Kristo, itong masasabi nating pinaka-formal na inaugurasyon ng kanyang desisyon, ng direksyon ng kanyang misyon. Pero nakaranas na agad siya ng oposisyon. Mula pa sa mga taong ang akala niya ay tatanggap sa kanya sapagkat mga kababayan niya. Akalaan mong hindi na nga siya sinuportahan. Nilait pa siya sa huli, pinagtangkan pa kanyang buhay. Akalain niyo. Ito ay po pwedeng maging instance na magtanong ang Panginoon, tama ba ang desisyon ko? Tama ba ang direksyon? Grabe naman itong sitwasyon.
Sapagkat hindi naman kasi papayag ang demonyo na gano'n na lang, na hindi siya magpuput up ng isang matinding laban. Hindi niya tayo titigilan. Sa totoo lang, magbasa po tayo, mag-research tayo, and you'll find out na sasabihin ng maraming mga banal ng pinakapunteriya talaga ang mas nakararanas ng panunukso at ng mga aberya, problema at pangongontra ng demonyo ay ang sumusunod talaga kay Kristo. Sila talaga. Tayo talaga. Alam po ninyo kung titingnan natin yung konteksto ng ating narinig na ebanghelyo, kung i-rewind natin ng konti lang. Yung mga preceding verses lang, makikita po ninyo, katatapos lamang ng pag-fail ng demonyo sa pagtutukso ng mga bonggang-bonggang temptations kay Kristo. Yung tatlong tukso, yung matitinding mga tukso. Kahit nga po yung gawin mong tinapay ang mga batong ito, matinding tukso yun dahil Tom Jones na. Gutom na ang Panginoon. Pero pumalya ang demonyo. Ano sabi ni San Lucas? Ito rin ay ayon kay San Lucas. Hindi nagtagumpay ang demonyo at umalis pero naghintay ng ibang pagkakataon. At ito na yon. Akalain yung hindi man lang namahinga. Banat agad. Kontra agad. Problema agad. Aberya agad. Ang inintroduce niya kay Kristo. So, yun din po dapat ang expect natin. Kasi hindi basta-basta papayag ang demonyo na isuko at isunod natin ang ating buhay kay Kristo. Kaya po sana mga kapatid, again, hindi ko sasabing sakali. Sakaling magkaproblema, hindi. Kapag nagkaproblema, kasi dahil siguradong magkakaproblema, aberya, kontra. Huwag nating iisipin, mali yata ang naging desisyon ko, nagpari ako, nagmadre ako, nangumpisal na nga ako, ba't ganito? Mali yata yung desisyon ko, ang talikuran ko ng aking mga bisyaw. Mali yata yung direksyon ng buhay ko. Parang mas masarap ang buhay dati. Nang hindi pa ako naglilingkod sa simbahan, nang hindi pa ako pumapasok sa simbahan. Bakit? Ganire. Kapatid, tama ang desisyon mo. Tama ang direksyon ng buhay mo. Yan talaga. In fact, dapat tayong mas magtaka kung walang kontra, kung walang problema, kung walang aberya. Kasi ang ibig sabihin nun, hindi talaga tayo sumusunod sa Kanya. Hindi naman po sapat na katwiran yung, wala naman akong inaargabyadong tao Sapagkat ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang yung pag-iwas sa masama, ito rin ay ang paggawa ng mabuti. At mahirap magpakabuti. Mahirap magpakabuting tao, negosyante, empleyado, pare, madre. Mahirap magpakabuting ina. Mahirap magpakabuting ama, asawa, anak, kaibigan, kapatid. Mahirap magpaka-honest. Mahirap magpasensya, mahirap magpatawad. Mahirap magmahal. Kasama ito. Kaya sa halip na tayo magtanong, ituloy lang natin. Because we are on the right direction. Ito talaga ang pagsunod sa Panginoon. Hindi dahil gusto ng Panginoon, napahirapan tayo, kundi dahil talagang may oposisyon. At ginugusto man ng Panginoon, katulad ng sinabi ko kahapon sa aking sermon, hindi siya sadista, pero dahil sa pagpapakumbaba nating pagtanggap at pagharap sa mga oposisyon na ito, mas nagiging solid ang ating pagsunod kay Kristo. Mas magiging solid ang ating pananampalataya. Mas nagiging totoo ang pagmamahal mo, ang pagpapasensya mo, ang pag-asakripisyo mo. Mas nagiging totoo ang pagsunod natin sa Kanya. Mahirap magpakabuti talaga. Kaya nga kung
ikukonekta natin sa Ebanghelyo kahapon tungkol sa karangalan. Ito yung mga taong marangal talaga. Yung sumusunod kay Kristo, yung nagpapakabuti talaga. Kasi mahirap. Ito yung talagang bago maging unay, nagiging huli muna. Ito yung talagang bago mataas ay nagpapakababa muna. Kasi mahirap. Sa mga nagpapakabuting tao, nakilala natin, ikarangal natin sila. Dahil hindi lamang isang beses siguradong naisip nila, tama ba ang desisyon kong mahalin siya? Tama ba ang direksyon ng buhay kong paglingkuran pa rin siya? Ang samahan pa rin ang pamilyang ito? Ang suportahan pa rin sila? Ang pagtiisan pa rin sila? Ang pagmalasakitan pa rin sila? Ang patawarin pa rin siya? Ay, kung ilang beses nagtanong yung mga yan. Pero sinagot din nila ng, tama ito. Kasi nagmamahal ako. Tama ang direksyon ng buhay kong ito. Kasi hindi ko iiwan ang mga taong ito, ang mga mahal ko. Kasi hindi ko tatalikdan ang nasimulan ko ng pagsunod sa aking Panginoon. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang dahil nandoon ang tunay na karangalan. Amen.